Magandang umaga po sa inyong lahat. Nung bata pa po kami, kapag nag-aaway po kaming magkakapatid, no, apat po kaming puro lalaki, no. So kapag kami po ay nag-aaway, ang palagi pong paalala sa amin ng tatay namin, mga anak, tandaan ninyo, kung sino yung marunong umunawa, siya yung umunawa. Kung sino ang marunong umunawa, siya yung umunawa. So, umpisa po, hindi ko po gets yung sinabi ng tatay ko, no? Anong connect ng pag-unawa sa away at pagbabati or sabi natin pagkakaayos naming magkakapatid, no? Anong connect nun? Pag-unawa sa pag-aayos, sabihin na nating pagkakabati naming magkakapatid, no? So, later on, sa isa pong recollection na inatinan ko po, sabi po nung pare, sa salitang unawa, may dalawang salita. Una, awa. Una, awa. Kaya sa pag-unawa, inuuna ang awa. Inuuna ang awa. So doon ko lang po na-gets yung sinabi ng tatay ko para magkaayos, magkasundo po kaming magkakapatid. Unawa. Una, awa. Una, awa. So ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng banal na awa. 8 araw pagkatapos po nating ipagdiwang ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At ito pong kapistahan na ito ay pinasimulan at syempre pinalaganap po ni Pope St. John Paul II noong April 30, year 2000. At syempre sa araw rin pong ito, no, April 30, year 2000, ay nakanonize si St. Faustina Kowalska, ang itinuturing sekretarya ng banal na awa. It is a feast day that celebrates the mercy of God, which the humanity experienced in the passion, death, and resurrection of Jesus. It is a feast that highlights mercy, that brings forth reconciliation. Reconciliation between God and man. Reconciliation between persons. It is a feast that promotes mercy in all relationships. Mercy in all relationships. Sa ating pong ebanghelyo ngayon, sa pagpapakita po ni Jesus sa kanyang mga alagad, matapos po ang kanyang muling pagkabuhay, ang una pong lumabas sa salita sa kanyang mga bibig, no, ay sumainyo ang kapayapaan. Peace be with you. No, actually po sa gospel po natin ngayon, 3 beses po, no, na binati ni Jesus sa kanyang mga alagad, peace be with you. Sumainyo ang kapayapaan. Just imagine, ano? Just imagine. No? Si Jesus, sinasabi po niya doon sa kanyang mga alagad, peace be with you. Sumainyo ang kapayapaan. Sinasabi niya doon sa mga taong nang iwan at nag-ambado na sa kanya nung siya ay naghihirap na at namatay sa krus. Isipin niyo na lang, ha? Yung taong gumawa sa kanya ng hindi maganda, sinabihan pa niya ng peace be with you. Sinabihan pa niya, sumainyo ang kapayapaan. Tayo nga, di ba, kapag pag nasa misa, syempre ginagawa rin natin yan. Binabati natin yung mga kasama natin ng sumainyo ang kapayapaan. Peace be with you. Pero isipin nyo na lang, no, kapag katabi nyo yung kaaway ninyo, tignan natin kung masabihin nyo ng peace be with you. Sigurado ko yung iba po sa atin dito, siguro, pag nung minsan na nagsimba, tapos kalapit niya o katabi niya yung kaaway niya, sigurado lahat binati niya ng peace be with you. Pag nakatabi niya yung isa, hindi niya lilingunin. Hindi niya babatiin ng peace be with you. Pero si Jesus, no, ang una po niyang ginawa at una po niyang sinabi sa kanyang mga alagad,
na gumawa ng hindi maganda sa kanya, peace be with you. Sumainyo ang kapayapaan. Para bang sinasabi sa kanila, peace, kapayapaan, okay lang, huwag kayong mag-alala, pinatawad ko na kayo. His mercy is greater than their sins, that He can forgive them all their sins. At hindi lang po yun, sa ating pong Ebanghelyo ngayon, ibinigay ni Jesus sa kanyang mga apostoles sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo ang kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. Sa pamamagitan nila, mapapatawad ang tao sa kanilang mga kasalanan. Just imagine, because of mercy, we are reconciled once again with God. Because of mercy, we are reconciled again with other people. With mercy, we can forgive. Through mercy, we can experience peace. Dear friends, as we celebrate Divine Mercy Sunday, may we imitate the mercy we experience from God. Tumanggap tayo ng awa sa Diyos. Tayo rin sana matutong maawa at magpakita ng awa sa iba. Nakaranas tayo ng pagpapatawad sa Diyos. Sana tayo rin matutong magpatawad sa iba. Totoo, no? Hindi po madali ang magkaroon ng awa. Hindi po madaling maawa, lalong-lalo na sa mga taong sa tingin natin ay hindi karapat-dapat ng ating awa. Pero tandaan natin, tayo man, bago man tayo magmakaawa sa Diyos, bago man tayo pinakitaan o humiling ng awa sa Diyos, pinakitaan at ipinaramdam na ng Diyos ang awa niya sa atin sa pamamagitan ng pagpapatawad sa atin. Nauna ang kanyang awa. So tayo rin, mga kapatid, matutong umunawa. Matutong umunawa. Una, awa. Unahin ang awa. Amen.